Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Tunay na ikaw lamang ang aming kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman naghihintay kami ng iyong mga kapahayagan, ng iyong mga salita na siyang magpapatibay sa aming mga paglilingkod at ng aming pananampalataya. Thus every one of us, Lord, as we hear your word, let the power of the Holy Spirit and let the movement of the Holy Spirit really manifest sa buhay po namin. At hayaan mo, Ama, na matutunan namin ang lahat ng bagay na siyang niloloob mo po para sa aming mga buhay, na mula sa umpisa hanggang sa matapos, ay patuloy naming marinig ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kalamuhandog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at ng gumapaw na pagpapala sa kanila. At hayaan mong lagi nilang maranasan na ikaw ang tunay na kanilang kasama at patuloy na pinapupurihan sa lahat ng kanilang kaloob. Salamat po, Ama, at maingat na ang ibinabalik sa iyong papuri, pagsamba at paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Genesis chapter 17, Genesis, kabanatang 17, verse 1 to 14. 1 hanggang 14. Genesis 17, 1 hanggang 14, sabay-sabay po tayo. At nang si Abraham ay 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham. At sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abraham, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abraham, kundi Abraham. Maging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggalingin ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtibayin ng aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Sa tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong ingatan sa akin at sa iyo, at ang iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa iyo, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa iyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay isa sa inyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyon ay maiwalay sa kanyang bayan, sinira niya ang aking tipan. Amen. This Genesis chapter 17 explains to us the salvation of the Abraham. Ipinapaliwanag po ng Genesis kabanatang 17 ang kaligtasan para kay Abraham. Genesis 12 verse 1 and 2, when Abraham family stayed in the Haran, again Jehovah God came to Abraham. Doon sa Genesis kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, nang si Abraham ay nananatili doon sa lugar ng Haran, ay nagpakita sa kanya ang Diyos na si Yahweh. And then he said, get out of your country, from your family, and from your father's house, and
go to the land I'll show you. Na sinabi sa kanya, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupain ituturo ko sa iyo. At that time, he had no child. But verse 2 said, I'll make you a great nation. Bagamat ito, sa panahong ito'y wala pa siyang anak, pero ipinangako ng Diyos sa kanya na gagawin kitang isang malaking bansa. And then I'll bless you and make your name great, and then you shall be a blessing. Na ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. According to Korean Bible, not only you shall be a blessing, you shall be a source of blessing, like a fountain of the blessing. Sa salin po ng Koreano ay sinabi po doon na hindi lamang ikaw ay magiging pagpapala, kundi ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala na parang bukal. Yeah. What's this blessing? The heavenly blessing and eternal blessing. At ang tinutukoy doon na pagpapala kay Abraham ay yung walang hanggang kalangitan at buhay na walang hanggan. At the time, already Abraham's age is 75 years old. 75 years old. Sapagkat ng panahon iyon, ang edad po ni Abraham ay 75 taon na. Until that time, he had no child. Kaya naman, ng panahon iyon ay hindi pa po siya nagkakaanak. Yeah, but God promised to great nation through his descendant. Pero sa pamamagitan po ng kanyang lahi, ay ipinangako ng Diyos na gagawin kitang isang malaking bansa. And then, verse 14, chapter 14, again, the word of God came to Abraham. At mula doon sa Genesis 14, muling dumating ang mga salita ng Diyos sa kanya. And then verse 2 said, Abraham said to God, Lord God, what you give me, seeing I got childless, and ever my house is Eliezer of the Damascus. Pastor? Verse 2, chapter 15. Okay. Pagdating doon sa Genesis Kabanatang 5, talatang 2, sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang pag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascus si Eliezer. Yeah, because already God promised to Abraham his own child, but until that time, there's no child. Sapagkat sa kabila po na ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya po'y magkakaroon ng anak, pero ng panahon ito, hindi pa rin na ipapagkaloob sa kanya. That's why Abraham accepted Adam's son, name is Eliezer of the Damascus. Kaya naman ang binabanggit niya dito magiging kanyang tagapagmana ay yung kanyang inaring anak na taga-Damascus si Eliezer. That's why verse 3 said, but look, you have given me no offsprings. Indeed, one born in my house, he'll be my heir. At sinabi nga po doon sa versikulo 3, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. Yeah. This Abraham, he could not waiting until God give to him own child. Ibig sabihin, hindi po makapaghintay si Abraham doon sa pinangakong ibibigay ng Diyos na anak sa kanya. That's why he accept Adam's son from the Gentiles, from the, I guess, in the world. Kaya nga po, ang itinuturing niya po magiging tagapagmana niya ay isang ampun lamang niya o inarin niyang ang anak na mula sa mga hindi o galing sa sanlibutan. Today, you also saying, you want to do something in the world. At ganun din po ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan, ang hinahangad natin ay gawin ng mga bagay na nasa sanlibutan. You want to get something from the world, like money, position, and then wealth, health. Ibig sabihin, naroon po yung pagnanasa natin sa mga bagay na nasa sanlibutan, katulad ng kayamanan o yung tinatawag na kapangyarihan. God promised to us, I'll be your God and you'll be my son. Pero ipinangako mismo ng Diyos sa atin na siya ang ating magiging Diyos at tayo'y kanya magiging and then anak. God bless us from the beginning with all kind of heavenly blessing. At mula pa sa pasimula ay naroon na ang pagpapala ng Diyos sa atin, mga spiritual na pagpapalang inilaan niya. But you want to get only worldly
physical blessing from the outside. Pero mas ninanasa natin yung mga bagay na pagpapalang material na galing po sa sanlibutan. Yeah, because why? Because we cannot see, we cannot see our heavenly blessing. Siguro nga dahil sa hindi pa natin nakikita yung mga pagpapalang spiritual natin doon sa kalangitan. Only just you want to get only visible blessing from the world. Kaya nga mas hinahangad po nating matanggap yung mga pagpapalang nakikita ng ating mga mata. That's why today almost church preaching said to members about blessing. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit karamihan po ng mga iglesia ngayon, ang ipinapangaral po nila ay ang tungkol sa mga material na pagpapala. Yeah, that's why all the members, they want to get blessing from the world. Kaya naman ang lahat ng kanilang mga membro ay nagnanais po na matanggap ang mga pagpapalang materials galing sa sanlibutan. Yeah. But again, verse 4 and 5, okay, sabay-sabay tayo. Versikulo 4 at versikulo 5. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging kanyan ang iyong bini. Yeah, God said, but this Elijah of the Damascus cannot be your heir. Ang Diyos mismo ang nagpahayag sa kanya na hindi si Eliezer na taga-Damasco ang kanya magiging tagapagmana. Why? Because there's no Jesus Christ. Bakit? Sapagkat hindi niya taglay ang Panginoong Yes, Jesus. because Jesus Christ cannot came from outside, son of the Elijah of the Damascus. Sapagkat si Jesus ay hindi po maaring manggaling po sa labas ng doon sa Damascong kinabuhatan ni Eliezer. And then God said, but the one who will come out from your body, he'll be your heirs. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ang kanya magiging tagapagmana ay ang mismong galing sa kanyang sariling katawan. Not only heir of the Abraham, heirs of God. Kaya nga po hindi siya may tatawag lamang na tagapagmana ni Abraham, kundi magiging tagapagmana rin ng Diyos. And then verse 5, God brought Abraham out and then said, look now toward heaven and count to the stars. If you are able to number them, he said, so shall your descendants also be. At pagdating doon sa talatang 5, ay inilabas siya ng Panginoon at sinabi sa kanyang, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging kanyan ang iyong bituin. Again, he promised to Abraham, from your body, you will get your heir and then you will get so many. It is like a stars of the heaven. Your descendants will be great. At muli nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng tinatawag na kanyang binhi at ang binhi niya ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit. And then verse 60, that's why Abraham believed in the Lord and then he accounted it to him for righteousness. At pagdating doon sa versikulo 6, at sumampalataya siya sa Panginoon si Abraham at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. Which means his spirit and soul saved. Ibig sabihin, ito po yung naging kaligtasan ng spirito at kaluluwa ni Abraham. That's why Apostle Pablo said about Abraham's faith and then asking to us also same faith. Kaya naman binabanggit ni Apostol Pablo yung tinatawag na pananampalataya ni Abraham at inihiling niya na matulad sa kanya ang ating pananampalataya. And then God said to Abraham, you prepare 3 years old, only 3 years old animals and then cut 2, but not cut the pigeons, doves and pigeons. At iniutos sa kanya ng Diyos na magpatay siya ng 3 taong gulang na mga hayop at ito'y hahatiin sa gitna. Samantalang yung kalapati na kanyang ihahangin ay hindi niya hahatiin. This 3 years old means Messiah will come and he'll die. But after 3 days, he'll live from this. At ito pong 3 taon na ito na binabanggit na gulang ng mga hayop
ay kumakatawan doon sa pagkamatay ng ating Panginoon, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. But how about this turtle doves and then young pigeon? This is only one, just young, diba? Young, 1 year old, means new, like I said, new one, born again or resurrection. Samantalang yung bato-bato at kalapati ay 1 taong gulang, ibig sabihin ito'y bago, isang bagong nilalang o kapapanganak na muli. And then Genesis chapter 16, when Abraham became 85 years old, like as Genesis chapter 16 verse 3, after 10 years in the Canaan, when Abraham, he was 85 years old, he got Hagar, and then 86 years old, he got son Ismael. At pagdating po ng Genesis Kabanatang 16, talatang 2, ito po ay pagkatapos ng 10 taong siya'y nanirahan doon sa Kanaan, ay may edad na po na 85 taon si Abraham at nakuha niya po si Hagar at sa edad po na 86 o 86, siya po'y nagkaanak at ito'y si Ismael. You see, it is man, we are all same, like as Abraham. Ibig sabihin, ito'y pinapalagay na tayong lahat na mga tao'y pare-pareho lamang katulad ni Abraham. Yeah, because in the Garden of Eden, all the men in Adam, we after eat the fruit of knowledge and good and evil, we want to be God. Sapagkat mula doon sa hardin ng Eden na magkasala si Adan doon, lahat tayong mga tao ay nagnanais na maging katulad ng Diyos. That's why we cannot waiting, diba? You want to decide and then you want to do something. Kaya naman hindi na tayo marunong maghintay at ang nais natin ay magpasya na tayo sa ating mga sarili. Yeah. Abraham, he waiting 10 years, but it is end, diba? End. Finally, he got own son from the servant Hagar named Ismael. Kaya naman makikita natin na matapos po na maghintay si Abraham ng 10 taon, maaaring ito'y para sa kanya'y sapat na. Kaya naman kinuha niya po bilang kanyang asawa yung kanyang alipin na si Hagar at nagkaroon sila ng anak at ito ay si Ismael. Yeah, because when Abraham become 85 years old, he can get son, diba? He can get own son because still his body is alive. Sapagkat sa paniniwala po ni Abraham, dahil po siya ay nasa edad na 85 taon, ito na po yung karurukan ng kanyang edad na pwede pa siyang magkaroon ng anak. Of course, at the time also, his wife, Sarah also, same body, she can get baby. Pero alam niyo po ba na maging si Sarah po, sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan, ay maaari pa talaga siyang magkaroon ng anak. But he became barren, diba, by God. That's why she said to her servant, Hagar, you go to my husband. Pero dahil nga po niloob ng Panginoon at itong si Sarah ay maging baog, kaya naman iginiit po ni Sarah doon sa kanyang asawang si Abraham na yung kanyang aliping si Hagar ang siyang maging asawa nito. Already Abraham, he believed in God's promise. Alam po natin na si Abraham ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Apostle Pablo said, that's why Abraham, he saved because of through his faith. Kaya naman po binabanggit ni Apostol Pablo na si Abraham ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. But problem is, I told you, this Genesis chapter 15, Abraham's soul and spirit saved, but not body. Pero ang problema nga po, yung katulad ng binabanggit ko sa inyo kanina, mula sa Genesis Kabanatang 15, maaring natanggap ni Abraham yung kaligtasan ng kanyang spirito at kaluluwa, pero hindi pa ang kanyang katawan. His body cannot into the resurrection. Kaya naman yung kanyang pong katawan ay wala pa pong karapatang matanggap o makapasok doon sa muling pagkabuhay. Yeah, that's why when still alive his body, he got Hagar and then make own son from his body. But problem is not from Sarah, but wife.
slave. Iyan ang dahilan kung bakit iginiit po ni Abraham na mula sa kanyang katawan ay magkaroon na dapat siya ng anak. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Agar at hindi sa tunay ng asawa na si Sarah. It is to say all men also same, diba? We believe in God's promise, but problem is we cannot wait. Yan din po ang kalalagayan nating mga tao. Maaring naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, pero kulang tayo sa paghihintay. That's why people God working, we want to do something because we have the same spirit of the first man Adam that came from devil. Iyan ang dahilan kung bakit bago po dumating yung pangako ng Diyos ay gumagawa na tayo ng ating sariling pamamaraan katulad na rin po ng kaisipan noong si Adan na nasa ang kaisipan ng Diablo ay nasa kanya. That's why now Genesis chapter 17, when Abraham became 99 years old, Sarah 89 years old, means their body already died. At katulad ng ating pong binasa kanina doon sa Genesis kabanatang 17, nang umabot na po sa 99 na taon si Abraham at maging ang kanyang asawang si Sarah ay matanda na, ibig sabihin, ito na yung panahon na sila ay patay na. Yeah, they cannot make own son, diba? Yeah, because already like Sarah's blood stopped, Abraham also cannot make baby. Ibig sabihin, nasain man nila na magkaroon ng anak, ngunit hindi, wala nang kakayanan yung kanilang mga katawan man ni Sarah na kung saan tumigil na yung kanyang buwan ng pagdalaw at maging ang katawan ni Abraham ay wala na. Until their own hope to their body died, also God also waiting. Ibig sabihin, naghihintay din ang Diyos maging doon sa kamatayan o doon sa kawalan na po ng pagpapasya noong kanilang katawan. That's why 13 years, diba? 13 years long time. 13 years God did not came to Abraham. Kaya nga po masasabi po nating 13 taon ang hinintay ng Diyos bago siya pumaroon muli kay Abraham. Which means, okay, Abraham, you try again, okay, you try. Iyon yung mga taon na kung saan hinayaan siya ng Diyos na magpasya para sa kanyang sarili. But when you try by yourself, I cannot come to you. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanya, habang ikaw ang nagpapasya sa iyong sarili, hindi ako pwedeng gumawa sa iyo. Yeah, that's why Abraham also, he understand about God's mind. That's why he did not make another son. Kaya nga po, naintindihan mismo ni Abraham yung kaisipan ng ating Diyos, kaya hindi na po siya nakagawa pa ng isa pang anak. Finally, Abraham's body, Sarah's body, already, when they cannot make own baby, at the time, God came to Abraham. At sa kawakasan po ng panahon, nang wala na po silang kapasidad na magkaroon ng anak, doon muli nagpahayag sa kanya ang Diyos. And then, verse 1, diba, I am Almighty God. What's the meaning of the Almighty God? El Shaddai, Almighty God, El Shaddai. Kaya naman sinabi ng Diyos sa kanya sa versikulo 1, ako ang Diyos na makapangyarihan. Ano po ang ibig sabihin ng ako ang Diyos na makapangyarihan? El Shaddai. But we understand Almighty, meaning of the Almighty, diba? But original word is some different. Pero alam niyo po ba, bagamat alam natin yung salitang makapangyarihan, pero sa original na salin ay may ibang ibig sabihin. When I check the dictionary, Shaddai, diba? El means God, diba? El means God. Ang ibig sabihin po kasi na doon sa salitang El Shaddai, yung El po doon ay Diyos. But Shaddai means mountain. Number 1 meaning mountain. Number 2 meaning is woman's breast. At ang ibig sabihin po ng salitang Shaddai, ang isang ibig sabihin nito ay kabundukan, at pangalawa naman ay dibdib ng babae. God's name is very important because through His name, God reveal His character and His plan. Tandaan po natin na napakahalaga ang pangalan ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos ay nayahayag niya yung kanyang katangian at maging ang kanyang plan. I think also this woman's breast same like a mountain, diba? I think almost same meaning. At alam ko po na may kukumpara natin ang dibdib ng babae sa isang kabundukan. Yeah. Why God said to Himself, El Shaddai? Why? Because He want to give to us life. Pero bakit nga po ba ipinakalanlan ng Diyos ang kanyang sarili bilang El Shaddai? Sapagkat doon may ilalarawan na ang Diyos mismo ay nais niyang ipagkaloob sa atin ang kanyang buhay. That's why El Shaddai, God means, after give us my child and then I will nursing you.
Ibig sabihin po ng salitang El Shaddai na matapos kang manganak, ako mismo ang mangangalaga sa iyo. And then this child can survive through the mother's milk, di ba? Mother's milk, same. We can survive by God. Ibig sabihin, may lalarawan po natin ang isang bata ay maaring mabuhay sa pamamagitan ng gatas mismo ng dibdib ng kanyang ina. Ang nilalarawan po nito ay mabubuhay tayo sa pamamagitan lamang ng ating Diyos. What's the meaning of the was the God with us forever? Emmanuel. Emmanuel, same means. Iyon ang ibig sabihin po ng salitang Emmanuel. Pareho lang po ang ibig sabihin. God, He want to eat us forever. Ibig sabihin, ang nais ng Diyos ay manatili siya sa atin magpakailanman. Now, God promised Abraham, I'll be your God forever. Iyan ang ipinangako ng Diyos kay Abraham na ako'y magiging Diyos mo magpakailanman. That's why my name is El Shaddai, and then you will be my child, and then you will get my life. Kaya naman, ang aking pangalan ay tinatawag na El Shaddai sapagkat ako mismo ang magbibigay sa iyo ng buhay. Now, Genesis chapter 17, Abraham's like be born again, nearly be God's child. Ibig sabihin lamang po nito, yung Genesis Kabanatang 17, si Abraham ay muling ipinanganak, muli siyang naging bata. That's why God said, work before me. Means, until now, you did not work before me. Kaya naman sinabi ng Panginoon sa kanya, lumakad ka sa harapan ko. Ibig sabihin hanggang sa panahon yun na hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos si Abraham. Which means, until now, you work by yourself. Ibig sabihin lamang nito, sinasabi niya kay Abraham na ikay gumagawa para ayon sa iyong sarili. Until now, you work before the man, diba? Not me, not God, before the only man. Na ikaw ay gumagawa ayon sa nais ng tao at hindi ayon sa nais ko, sabi ng Diyos. You also same, diba? Really people be born again. We work for myself also. You want to show others, work for others. Kaya nga po maunawaan natin mabuti, ito yung ating kalalagayan na bago tayo ipanganak na muli, ang ating pagkilos at paggalaw ay ayon lamang sa ninanais ng mga tao para lamang po sila mabigyan ng kaluguran. That's why you were blameless, not perfect. Kaya nga sinabi doon, magpakasakdal ka. Ibig sabihin, hindi pa siya ganap. From now on, you try work before me, and then you will be perfect. Ibig sabihin, ipinakikiusap ng Diyos sa kanya na mula ngayon, ikaw ay gumawa para sa atin upang ikaw ay maging ganap. Abraham, until 99 years old, he can make own child. That's why he worked by himself, also try others his own way. Kaya nga po, maliliwanagan tayo na bago po si Abraham ay maging 79, maari pa po talaga siyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan. Kaya po, gumagawa siya ayon sa kanyang sariling kapasyahan at gumagawa siya ayon sa kanyang kakayanan. But finally, when become 19 years old, he understood, I cannot do anything. Pero pagdating ng edad niya po na 79, dito niya po napag-alaman na wala na po siyang kakayanan. Same, we also same, di ba? Before we understand about sin, we want to do something. Yan din po yung ating naging kalagayan na bago tayo magkaroon ng kaalaman tungkol sa kasalanan, may ginagawa po tayo na ayon sa ating kapasyahan. We try to fighting the sin and overcome, di ba? And then we think, oh, I can. Ibig sabihin, tayo ang gumagawa ng paraan para maging matagumpay doon sa kasalanan at nasasabi naman po nating nagiging matagumpay That's tayo. why through fasting and then prayer, we want to do something. Maaaring ito'y sa pamamagitan ng pag-aayuno o ating pananalangin. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng paraan para maging matagumpay. It is our hope, di ba? We want to be holy life. Because we are God's children and Christians. Sapagat yan ang ating pag-asa sa ating mga buhay, ang hinahangad po natin ay magkaroon ng kabanalan sapagat tayo ay mga anak ng Diyos. But finally, we can understand, it is impossible because we are men, not God. Pero patuloy natin maunawaan at napag-aalaman natin sa ating mga sarili na wala tayong kakayanan. Ang Diyos lamang ang may kakayanan. And then, by the grace of God, we can understand, nearly I am sinner. At sa pamamagitan nga po ng biyaya ng ating Diyos, ay maunawaan nating mabuti na tayo'y makasalanan. And then, we can understand, I cannot be saved through my deeds of the
this Christian's life. At maunawa natin mabuti na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan lamang ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. Yeah, we also same go to Karangnan fasting, also in Korea, also here fasting. Why? I want to overcome the sin, di ba? I want to be holy life. Yan din po ang aking naging karanasan dati. Gumagawa ako ng pamamaraan, pumupunta ako ng Karanglan para manalangin at mag-ayuno. Kahit at sa pagpunta ko sa Korea, yan din ang aking ginagawa sapagkat gumagawa ako ng mga paraan para maging matagumpay sa kasalanan. Don't touch God, don't touch me. Just, okay, you try. Okay. Kaya nga po siguro ito'y naglalarawan sa atin na ayaw nating pakialaman tayo ng ating Diyos at hinahayaan natin o pinipilit nating gawin yung ating mga kakayanan. That's why finally, I really understand, I am really sinner. Pero makikita nating mabuti at maunawa nating mabuti kung gaano tayo makasalanan. How much sinner? I must die on the cross. Gaano ang kasalanan natin, nakarapat-dapat tayong mamatay sa krus. Give up myself and come back to Jesus Christ. Ibig sabihin, kailangan natin isuko na, lubusan ng ating mga sarili at lumapit kay Jesus. Very simple, di ba? Until now, you did not work before me. It's very simple, but there's so many meanings. Message of God. Kaya nga po, makikita po natin sa mga talatang binasa natin, bakit sinabi ng Diyos na hindi ka pa lumalakad sa aking harapan. Until we deny our old man, we are all same, like Abraham. Ibig sabihin, hanggat hindi po natin nililimot ang ating datihang pagkatao, ay matutulad tayo kay Abraham. That's why in the Egypt, Abraham also tried to sort out his wife. Kaya nga naman doon sa Ehipto, ay makita natin na halos ipagbili ni Abraham ang kanyang asawa. There's problem with also his nephew Lot family. At naranasan niya rin po yung kanyang suliranin para sa kanyang pamangkin na si Lot. Yeah, because if Abraham really, if he had strong faith, he did not go to Egypt. Sapagkat kung tunay nga po na napakalaki ang pananampalataya ni Abraham, hindi niya na kailangan pumunta sa Ehipto. But he went to Egypt and then he saw himself how much he's very bad man. At napunta siya roon sa Ehipto at nakita niya kung gaano kasama ang kanyang sarili. Yeah, you see, he gave to Pharaoh his wife. Why? He want to survive. Kaya naman nandoon, nung napunta sila sa Ehipto, hinangad pa niya na ipamigay ang kanyang asawa. Bakit? Para maligtas ang kanyang sarili. Yeah. That's why we have to deny our old man and then be circumcised. Kaya naman kailangan nating limutin ang ating lumang pagkatao at magpatuli. And then, that's why God changed Abraham's name. Kaya dito, sa ating binasang kabanatang 17 ng Genesis, ay binago ng Diyos ang pangalan ni Abram. New name, di ba? God promised to new name also. Ibig sabihin, ipinangako sa atin ng Diyos ang bagong pangalan. Yeah. Now, if Abraham, after you accept circumcision, di ba? After you nearly become my son, your name will be Abraham. At sabi doon sa kanya ng Diyos, matapos mong tanggapin ang pagtutuli na itinutos ko sa iyo, papalitan ng iyong pangalan mula Abram, magiging Abraham. First name, what's the meaning of the Abram? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalang Abram? Exalted father. Father. Itinataas na ama. Because that is his mind, di ba? Because his old man is not died, that's why he want to respect from others. Sapagat iyon mismo yung naging kanyang ugali na ang gusto niya po ay maitaas ang kanyang sarili. New name, Abraham, is really good name. Samantalang yung kanyang bagong pangalang Abraham ay isang magandang pangalan. Which means father of the multitude of all the nation. Diba? Na magiging ama ng maraming bansa. Also, one more meaning is God's friend. At ang isa pang ibig sabihin ng pangalang Abraham ay kaibigan ng Diyos. Abraham's old man thinking only himself, only work for before man. Only. Ibig sabihin sa luma niyang pagkatao, ito'y lumalarawan sa kanyang ugali na pagiging makasarili at ang hinahangad po niya
ay gumawa para sa kapakanan ng ibang tao. Like as only he has interest only himself and his family. Kaya nga po ang laging laman ng kanyang isipan noon ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. But meaning of the Abraham, di ba? Abraham is you are part of the whole the nation. All the people of the world will be blessed because of you. Pero pagdating sa pangalang Abraham, ikaw ay matatawag na ama ng lahat ng mga bansa at ikaw ang magiging dahilan o daluyan ng pagpapala. That's why Bible said Abraham is faith of the father. At ang sabi po ng Biblia, si Abraham ay tinatawag na ama ng pananampalataya. That's why Jesus Christ came from Abraham as Abraham's descendant. Kaya nga po masasabi natin si Jesus ay mula sa lahi ni Abraham. And then verse 15 and 16, Sarah also changed Sarah, diba? Sarah. At pagdating doon sa 15-16, yung pangalang Sarai ay pinalitan din. Sarah, first name Sarah, diba? Yep. Sarah, meaning of Sarah is princess. Alam niyo po ba ng ibig sabihin ng pangalang Sarai, ang ibig sabihin po niya ay prinsesa? Princess means she also same, she is so proud herself and then wants to respect. Ibig sabihin naroon yung kanyang pagiging matayob at ninanais niya po na kilalanin siya ng maraming tao. That's why when servant Hagar not respect her, so much angry and even though hit, diba? Yan ang dahilan kung bakit nang hindi po siya igalang ng kanyang alipin si Hagar, ay naroon pa yung kanyang galit doon at nais niya pa itong saktan. Yeah, but change is Sarah. Sarah. New name Sarah means noble woman. Pero ang kanyang pangalang Sarai ay pinalitan ng pangalang Sarah, nang ibig sabihin ay isang ginagalang na tao. Yeah, this noble man, diba, in the world, no money, but all the men nearly respect and follow him. Ibig sabihin, siya po'y mailalarawan sa isang taong bagamat walang kakayanan, pero naroon ang pagrespeto at pagkilala ng maraming tao sa kanya. This noble means also some position, but true meaning of the noble is characteristic, character. Pero bagamat yung tinatawag na iginagalang na tao ay isang posisyon, pero ito po ay lumalarawan sa kanyang katangian. And then verse 16, sabay-sabay tayo. This is, at akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya ibibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Yeah, thanks to God, because God said, you will be mother of all the nation, king of the people shall came from you. Salamat sa Diyos sapagkat ipinangako sa kanya ng Panginoon na magiging ina ka ng mga bansa, ang mga hari ng bayan ay magmumula sa iyo. And then God made new covenant with Abraham. Kaya naman gumawa ng isang bagong tipan ang Diyos kay Abraham. Yeah. What's that one? Ano po yung naging tipan? Yeah. Circumcision, diba? Circumcision. Ito po'y tumutukoy doon sa pagtutuli sa kanya. Yeah, okay, one more time, you see, verse 10 and 11. Okay, hanggang 11, sabay-sabay. Ito ang aking tipan na inyong ingatan sa akin at sa inyo. At ang inyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Yeah, God said, this is my covenant. You shall keep this one between me and you, God asking to Abraham. Ipinakiusap ng Panginoon, ng Diyos sa kanya, na itong tipan na ito'y maingatan mula sa kanya hanggang kay Abraham. Every man, every male child among you shall be circumcised. Ng lahat ng mga lalaki ay dapat tuliin. And then verse 11, diba? You shall be circumcised in your flesh, in flesh of your foreskins. Sabi doon na kayo tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. Yeah, that's why Colossians chapter 2 verse 10, diba?
we need circumcision of Christ. Kaya nga po doon sa Korinto ay sinasabing kailangan natin ng pagtutuli ni Kristo. Apostle Pablo, he understand about meaning of the circumcision. Naintindihan mismo ni Apostol Pablo ang ibig sabihin ng pagtutuli. Of course, we need circumcision in our spirit, from our spirit. Kinakailangan din po natin ang pagtutuli sa ating spirito. And then, like I said, Acts chapter 7, 51, Gawa, Kabanatang 7, 51. Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y lagi nagsisilansang sa Espiritu Santo kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Apostle Pablo said, they did not accept circumcision in their ear and mind. That's why they against Holy Spirit. Sabi doon, lumalaban sila sa banal na Espiritu Santo sapagkat hindi pa nila nararanasan ng tuli ng kanilang mga puso at mga tainga. That's why verse 52, that's why they killed many righteous men. Iyon ang dahilan kung bakit pinatay nila ang mga maraming mga matuwid na tao. We have to be circumcised from our spirit, also mind, soul, also ear. Ibig sabihin, kinakailangan natin yung ating pagtutuli mula sa ating spirito, mula sa ating puso, sa ating kaluluwa, at maging sa ating mga tainga. Romans chapter 2, verse 28, 29. Okay, sabay-sabay. Roma 2, 28 hanggang 29. Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli iyaong hayag na laman. Datapwa siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli iyaong sa puso, sa spirito, hindi sa titik ng kanyang kapurihan, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. First, we have to be circumcised in our mind. Also, it is in the spirit. Sabi dito, kailangan natin ang pagtutuli sa ating mga puso, sa ating kaluluwa, at sa ating spirito. Hallelujah. Amen. But Colossians chapter 2 verse 10 said about the circumcision of Christ. At pagdating doon sa Kolosas, Kabanatang 2, talatang 10, okay, sabay-sabay tayo. 10. Verse 11. 11, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. 11. Circumcision of Christ. Why is the circumcision of Christ? Destroy this simple body. Ang tinutukoy dito ay ang pagtutuli ni Kristo kung saan kailangang wasakin yung gawa ng laman. That's why Romans chapter 6, diba? Apostle Pablo said, you need baptism. What the baptism in Christ Jesus? Doon sa Roma Kabanatang 6, may sinasabi doon sa atin na Apostol Pablo na kinakailangan natin ng bautismo ni Kristo. Through water baptism, you can kill your old man, also destroy your simple body. At sa pamagitan ng bautismo sa tubig ay sinisira natin yung gawa ng ating mga laman at pinapatay ang ating lumang pagkatao. That's why we have to be circumcised by the Holy Spirit and then destroy our old man and then also destroy this simple body. Kaya naman kinakailangan po natin ang pagtutuli ng banal na spirito upang patuloy nating masira yung mga gawa ng ating mga laman at patuloy na masira yung ating lumang pagkatao. Revelation chapter 3 verse 18 said, diba, you are blind man, that's why you must buy eye slap and then you can see. At mula doon sa pahayag Kabanatang 3, talatang 18, dahil kayo'y bulag, kailangan ninyong bumili sa akin ng gamot upang kayo'y makakita. All the time, I ask God, I am blind man. That's why our church members, our brothers and sisters also blind. Lagi ko'y pinapanalangin sa Diyos at inihiling sa Kanya, Panginoon, ako isang bulag, kaya naman ang aming mga miyembro ay nananatiling bulag. And all the time, I pray to God, please, let me see. Please open my spiritual eyes and let me see. At lagi kong hiniling sa Kanya na buksan ang aking paningin, lalo ng aking spiritual na paningin, upang ako'y makakita. When our old man died and then accept circumcision of Christ, we can see. Kapag ang ating lumang pagkatao ay namatay,
at tayo po'y makakakita na ng spiritual. Yeah, that's why today, even though when we reading Bible, we cannot understand, di ba? We cannot get through faith because blind man. Yan ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan, bagamat nagbabasa tayo ng Biblia, pero hindi natin nakikita yung katotohanan at hindi natin naintindihan sapagkat nananatili tayong bulag. Also, we are hearing message all the time, but not growing up. Maaring maraming beses na tayo nakakarinig ng mga mensahe, ngunit hindi pa rin tayo lumalago. Yeah, because already covered, our ears covered, post skins, like as devil. Sapagkat nananatili po na may takip yung ating mga tainga, mayroong labis na balat doon sa ating mga tainga na nakatakip. Iyon po yung gawa ng diablo. Yeah, also our mind also covered like as post skins. Na ang ating mga puso'y mayroong pang takip. Yeah, you know why in the wedding the babae, di ba, brides, they covered their face. Di po ba ang mga babae, pag kinakasal, sila po'y may takip sa kanilang mga mukha? Post come, but still they are covered. At habang sila'y paparoon sa kasalan, nakatakip ang kanilang mga mukha. After start wedding ceremony, and then finally they said, today in the Philippine side, it's okay. Just said, yes, he's my husband. After husband, remove this veil. At sa kanilang kasal, kapag siya po'y naangkin na ng kanyang mapapangasawa, ay bubuksan na yung kanyang belo. Same, Jesus also same, di ba? He called us as his brides. Yan din ang ating kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon na tinatawag tayong kanyang mapapangasawa. Yeah, but if you want to be my wife, you have to remove foreskins. Pero kung sinasabi sa atin ng Panginoon, kung gusto natin talagang mapangasawa ang ating Panginoon, ay kailangan alisin natin ang yung balat na nakatakip sa atin. Where's this foreskins? Na, The most important place of the man. Di po ba yung balat na yon na sinasabi ay nandoon sa pinakamaselang bahagi ng katawan ng lalaki? Yeah, this foreskins means we are already hold the body, foreskins covered, nearly covered by the devil. Ibig sabihin po nito, para tayong nagmimistulang may nakatakip na balat sa atin na nakatakip sa atin ng diablo. Yeah, even from our ear already covered. Mula sa ating mga tenga ay merong mga nakatakip. Yeah. Also from our eyes also covered. At ganun din ang ating mga mata na nakatakip. Also even though our head also covered. Na maging ang ating mga ulo'y may takip. Our mind also covered. Na maging ang ating kaisipan o puso'y may takip. Yeah, our spirit and soul covered. Ng ating spirit at kaluluwa ay may takip. Our body of the covered is full of sin in our physical body. Ibig sabihin yung ating katawan ay punong-puno ng mga takip na kasalanan. It is like sons and teachers, Genesis chapter 3. At may tuturing natin itong parang dawag at tinik na sinasabi sa Genesis kabanatang 3. That's why Apostle Pablo said, you are slave of sin, belong to nearly sin. Kaya naman sinasabi na po sa Pablo na kayo alipin ng kasalanan at patuloy na nagpapasakop sa kasalanan. That's why you cannot nearly follow and serve to Jesus. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo makasunod at makapaglingkod kay Kristo. Jesus said, Romans chapter 6, when you accept nearly this water baptism circumcision, you can be free from the slavery of sin, and then you can serve to God as a righteous one. Sinabi nga po mismo ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Roma kabanatang 6 na kapag tayo nabautismuhan o nagpatuli, maaari na tayong sumunod at patuloy tayong magiging malaya na sa pagkaalipin ng kasalanan at lubos na makasusunod kay Kristo. That's why I can understand Genesis chapter 15, Abraham, he saved his soul and spirit. Kaya nga po, naunawa ko mabuti yung sinabi sa Genesis kabanatang 15 na kung saan si Abraham ay iniligtas niya ang kanyang kaluluwa at spirit. Yeah. And then finally, Genesis chapter 7, he saved until his body. At sa kawakasan, mula doon sa Genesis kabanatang 17, iniligtas niya maging ang kanyang katawan. And even though after he saved his soul and spirit, but still he walked from man. Kaya nga po sa kabila po na may kaligtasan na yung kanyang kaluluwa at spirito, nananatili pa rin siyang lumalakad ayon sa nais ng tao. After circumcision means after be true body of Christ belong to Jesus Christ,
he can work by God and then be perfect. Pero pagkatapos nga po na siya po ay matuli, ibig sabihin, lubusan na po siyang lumaya mula sa kasalanan at tunay na naging ganap sa paglilingkod sa Panginoon. That's why you also please pray all the time. Please remove these four skins from my ears, eyes, mind, hold from the body. At yan din ang ating maging panalangin sa bawat panalangin natin na Panginoon, alisin mo ang takip ng aking mga mata, takip ng aking tainga, ng aking buong katawan. From that point, you can follow Jesus Christ and serve Him. At mula roon ay makasusunod na tayo makapaglilingkod sa Diyos ng buo. It is overcome, di ba? Iyan ang ibig sabihin na magtagumpay. Okay, let's shout 3 times. Oh my soul, overcome all things. Tayo pong lahat ay sumigaw ng Oh my soul, overcome, at tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit at tumutulog sa iyo. Panginoon, nalasin mo ang mga bagay na nakatakip sa amin. Mata, tainga, buong katawan, Panginoon Diyos, na maaaring tumibigil sa amin upang kami makapaglingkod at makasunod sa iyo ng lubusan. Ama, hayaan mo na kami lumakad ayon sa iyong kailangan. Lumakad kami ayon sa iyong dakilang kalooban at hindi manaig ano man ang pagnanasa namin, Panginoon Diyos. Pagkos ikaw lamang ang masunod, ikaw lamang po, Panginoon Diyos, ang makaganap sa aming mga buhay. Asa lamang namin inikilalang lahat. Ikaw lamang pamangarin namin, Panginoon Diyos, nagagabay at tutulong sa buhay ng mga sapos sa amin. Tulungan mo kami na maging matagumpay. Tulungan mo kami gawin ang lahat ng layunin mo at kalooban para sa amin. Upang sa ganon, lubos at patuloy namin makita ang aming mga sarili na nagaganap ang lahat ng kalooban at hangarin mo para sa amin. Alisin mo, Panginoon Diyos, ang gawa ng laman sa amin. Hayaan mong mamatay ang lahat ng gawa ng laman sa buhay ng bawat sa sa amin. Hayaan mo, Ama, na kami po ay makapaglingkod ng lubusan at magawa namin ang lahat ng layunin mo. Magawa namin ang lahat ng mga bagay na nilalasa mo para sa amin. Hindi kami, Panginoon Diyos, sa aming sarili gagawa. Hindi, Panginoon, ang aming sariling kapasyahan, kundi ang kapasyahan, layunin at kalooban mo, Panginoon, ang mapangyari sa buhay ng bawat sa amin. Yan ang patuloy lumos namin pinapanalangin sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Hayaan mo na gabayan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos, katulad ng iyong mga utos, katulad ng iyong nilalasa, katulad ng nais mo mangyari sa aming mga buhay. Maging daluyan kami ng iyong mga salita, maging daluyan kami ng iyong lubos na pagpapala, at ikaw lamang po, Panginoon Diyos, ang aming paglingkuran. Ikaw lamang ang lubos sa tunay naming pasalamatan sa aming mga buhay. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, na hindi mo hayaang manaigang at manggawa ng diablo sa buhay ng bawat isa. Because ikaw lamang ang tunay naming madadakila. Ikaw lamang ang lubos at tunay naming mapapapurihan sa buhay ng bawat sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Papagtagumpayin mo kami laban sa aming lumang pagkatao. Papagtagumpayin mo kami, Panginoon Diyos, laban sa anumang gawa ng diablo sa aming mga buhay. At ikaw lamang po ang manaig. Ikaw lamang ang maghari. Ikaw lamang ang gumalaw. Ikaw lamang gumawa. Ikaw lamang ang magpala. Ikaw lamang po, Diyos, ang maghari at gumabay sa buhay ng bawat sa amin. Tulad po ni Abraham, naway taglay namin ang lubos sa pagsunod. Taglay namin ang tunay at lubos na pananampalataya na ang tanging sandigan ay ang mga salita. Ang tanging sandigan ay ang mga pangako sa aming mga buhay. Mabuhay kami sa iyong mga salita at mabuhay ang katotohanan mo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat po at inangkin namin ang katagumpayan ng lahat ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.